Okay, so magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Of course, gabi sa amin dito. At kami ay nasaan ba tayo ngayon? Metro Psych Cebu. Akala ko nasa hotel tayo eh. Wala pala tayo sa hotel. And merong kakaiba, no? Pero music. May naririnig kayong Wow. background. Live yan. Live music. Papakita ko sa inyo mamaya kung para masabi niyong live talaga. Iba dito sa Cebu talaga. Oo. No? Okay? And so, nandito kami para pag-usapan itong topic na ito na very close to our heart. Bakit naisip namin na pag-usapan ito? Kasi coincidence ba ito o talagang sinadya natin? We're doing a program now with the Archdiocese of Cebu. Doon sa mga seminarya na malapit na maging pare, no? So binibigyan namin sila nitong program na to. And this is the Mindful Self-Compassion Program. So, ako si Dr. Rafa, This is Dr. Ramay. And Dr. Bennett. and the doctors are in. Yung journey natin sa mindfulness actually started ng 2014. No? Nung unang-unang beses kaming nag-attend ng Mindful Self-Compassion ng UC San Diego that was held sa Cat Spring, Texas. And dahil sobrang nagandahan kami doon sa program, the following year, agad-agad kaming nagkuha ng teacher's training para mai-share namin sa ibang tao yung kung ano man yung natutunan namin. Because binago niya ng malaki ako personally ang aking pagkatao at saka yung pamamaraan ko kung paano i-practice yung aking profession bilang isang psychiatrist. So I think let's hear from Mai. Paano naman yung experience mo on mindfulness? Parang sumama lang ako sa inyo kasi sabi niyo mag-mindfulness tayo. Pero in the back of my mind, iniisip ko, baka pwede dun sa rehab program natin kasi marami nang natatapos, no? But like you, Dr. Pons, parang na-realize, nakita ako through the program how I need to also be self-compassionate sa sarili ko bago ako maging, good person in the lives of my family and friends, no? And a good psychiatrist. So, thankful ako syempre na nakasama ako sa journey ninyo. And then, ang dami na nating napuntahan. Siguro, Dr. Pa, ikaw magkwento kasi lahat ng mindfulness, Oo. sinalihan na. Oo. Okay. Iba yung journey ko eh. Iba. Ano naman ang naiba para Alala ko sa'yo? yung journey mo. Iba yung journey ko eh. Kasi nung sinabi ni Dr. Pons kasi na, mag-mindfulness tayo. Sabi ko, makaka-shopping tayo. Outlet. Yun yung intention ko. Kaya nung una akong nag-MSc, wala akong ginawa kundi matulog ng matulog. Oo nga. Jet Diba? lag eh. Jet lag, Oo. tapos kung ano-ano na sa isip mo, kung sa tagal naman ito, kailan na ako mag-shopping, di ba? Pero, fortunately, iba yung naging transition or transformation. Talagang iba. Kahit yung mga taga dito at saka taga Pasig, makikita nilang iba. Kasi dati talagang, grabe yung galit, anger, Init ng ulo. init ng ulo, doon, dito, wherever it is. Pero habang unti-unti, no? Unti-unti na wala. Siguro napagod din, tumanda ba? Pero I think karamihan noon, no? Natatawa tong ating videographer, at saka tong ating manager sa no? Na talagang nag-mellow down si Dr. Flores, no? So, simula noon, gusto ko rin na maranasan ng ibang tao yung naranasan ko. And we're doing this for free. Talagang we're doing this for free. And ang dami na rin naman siguro a total of more than 1,000 participants have,
Ano ba? Oo, 8 years na yan, lalo pa nung pandemic. We The did it pandemic, for the health healthcare workers, hindi tayo natinag na Yes, walang face-to-face. So, pwede naman pala din mag-Zoom. But right. this is no? our first face-to-face after the pandemic, no? No? Pero Congratulations. I really think kailangan natin pag-usapan. Ano nga ba ang pinag-umpisahan ng mindfulness na yan? No? Kasi yung mindfulness, nag-umpisa yan noong 1979 kay Dr. John Kabat-Zinn. No? Actually, nung binuksan niya sa University of Massachusetts General Hospital, yung mindful self-compassion, mindful stress, Stress reduction, no? Na para sa mga taong nagsasuffer ng chronic na kung ano-anong nararamdaman nila sa kanilang katawan. And after that, doon na nagsimula yung mindfulness movement na iba-ibang mga programs, no? And yung na-attendan natin is already one of the last few Na-develop. na-develop. Meron pa siguro, pero baka hindi na natin naabutan or sa dami ba naman kasi, no? Mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, mindfulness-based relapse prevention, mindful self-compassion, mindful self-compassion for teens. Lahat yun pwede nating ituro. Di ba? Pero ang favorite natin, Mindful self-compassion. Pero di ba, bago pa si John Kabat-Zinn, meron ng pinanggagalingan yan eh. Oo, baka siguro magtaka kayo about ano yung origins niya, and it's really from Eastern philosophy and religious practices. So may roots siya on Hinduism, Taoism, and Buddhism. Pero if you look at those religions, merong mga parts ng psychology na even, modern psychology ina-apply nila, no? All forms of religious practice have, some type of prayer, meditation. So, ang ginawa ni John Kabat-Zinn, no? He's a meditator also, no? So, sinecularize yung technique. Ginawa niyang parang digestible form para sa lay, no? And then, may mga qualities. Kinuha niya yung qualities ng mindfulness and concentration. And ginawa niyang program. No, yun ang resulta yung sinasabi ni Dr. Rapons na MBSR. No? So siguro naku-curious na kayo kung ano nga ba itong mindfulness na to at ipapaliwanag yan ni Dr. Rafa. ang dami kasing definition, no? Tapos palagi natin na, uy, dapat mindful ka, uy, dapat mindful. Yun ba talaga? Pero kasi ang mindfulness kasi is the awareness of the present moment experience with acceptance and without judgment. Yun talaga yung mindfulness. Yan yung kay John Kabat-Zinn. Yes. It's knowing what you are experiencing while experiencing it. Oh, okay. So, kung may experience ka, dapat ma-experience mo while na-experience. Parang Be in the moment. parang ang gulo, no? Pero being in the moment lang talaga siya. With acceptance. At hindi mo i-judge na ano ba tong moment mo na to. Madali bang maging mindful? Paano ba magiging mindful ang isang tao? Pwede ba yun na i-lecture lang? Hindi. Experiential siya. No? In fact, being mindful, hindi natin ma-explain kasi, like for example, hindi mo naman pwedeng i-describe yung lasa ng apple, 'di ba? Kailangan mo i-experience yung lasa ng apple. So, yung mindfulness is very preconceptual, it's very experiential. And mahirap siya kasi the human mind is a wandering mind, no? So, more often than not, pag may ginagawa tayo or pag nakatunganga tayo, our minds go wherever, no? Hindi tayo nakaka-stay, no, dun sa ginagawa natin, no? And that's being in the moment when you're feeling yourself as you're doing something, no? But when our minds wander, either namumblema siya, so na-anxious ka, or nagluluk sa past, so nasasad ka naman, nadidepress, no? And ganun talaga yung brain, no? Yun yung default mode network. No? Okay.
So, Ano nga ba yung default mode network na yan? well, yun nga, isa sa, I think, problem ng mga nag-aaral maging mindful is nagwa-wonder yung mind nila. It's okay as long as maibabalik mo sa present moment, sa breath mo, may anchoring yan eh. Now, yung default mode network kasi, it's a connection, interconnection of neurons in the midbrain, no? From front to back, sabi ni author natin, si Kristen Neff at saka si Chris Schermer, na nagsiserve ng tatlong function. Okay? Una, it projects that self into the past and into the future. So, yung self mo, palagi naiisip na ano ba yung mga nangyari sa'yo sa past mo at saka sa future. No? It creates a sense of self pala muna. And then, it projects that self into the past and into the future. And lastly, it looks for problems. So, therefore, ang default mode natin is we are not or we are hardwired for survival and not to be happy. Kaya ang hirap. Kaya si mindfulness is bringing you back into the present. Yun yun. Oo. So, the programs, no, pag nagkaroon ka ng mindfulness practice, na deactivate ang default mode network according to research. Kaya siya both for formal and informal practices. Kaya siya effective. Ano ba ibig sabihin ng formal at saka informal? Well, kadalasan, di ba, pag sinabi nating formal practice, yun yung meditation practices Okay, natin. oo. Na where we sit and nagfo-focus tayo sa something, no? And most of the time, guided siya, no? Pag sinabi nating informal, ito yung may mga activities tayo na sinusundan, no? That is still related to mindfulness. Yung day-to-day life natin. Yes. At alam nyo ba, research shows na pag nag-practice ka daw ng mindfulness, it deactivates your default mode. Right. Kaya hindi ka aligaga sa past and the future kasi you're always in the present moment. Ang problema, nabanggit nyo kanina, mahirap tong aralin. 'Di ba? Na kahit na anong pagsasalita natin dito at pag-explain sa kanila, parang ang hirap, no? Pero kinakailangan natin silang bigyan ng idea kung ano nga ba to. Meron ka bang gustong idagdag na information, Nay? So, yung program will introduce you to different practices. Pero, hindi lang yun yung way para matutunan natin yung mindfulness, no? Maraming resources na ngayon sa internet, no? Sa YouTube, no? So, siguro hindi niya mako-cover ng ano namin, vlog namin, yung resources na yon. But, bibigyan namin kayo ng patikim or papakita namin sa inyo how the program would look like. Oo, kasi tama-tama, no? Meron tayong gagawin, ginagawa ngayon, baka Right. pwede nilang makita, no? And this is actually an 8-week, actually 9 weeks siya eh, kasi may isa pang kung Yung every retreat. week. Oo, kaya lang kasi talagang grabe ang traffic ngayon. Kaya imposible talaga, impossible. So, kaya meron tayong mga ginagawang mga intensive na program and that is 4 to 5 days, no? Okay. Oo. So nabanggit mo na meron itong 8 sessions or 9 kasama yung retreat, no? Pwede bang magbigay ng idea kung ano ba itong mga sessions na to? What is it all about? Okay. So yung sinasabi natin na session is mindful self-compassion. No? Sabi nila, kailangan mong maging mindful para magkaroon ka ng compassionate na response para sa sarili mo. Ang self-compassion naman, sabi naman, is the heart of mindfulness. Kasi kailangan mong maging kind sa sarili mo while you are experiencing a difficult or a struggle within you.
So, kaya naging mindful self-compassion siya. At palagi mo nga itong sinasabi, it's like a beautiful dance na talagang sobrang nagtutugma silang dalawa, no? Na mahirap gawin yung isa without the other. No? Yun.